Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ito ay kwento ng isang sikat na artista na nagngangalang Park Kang. Noong panahon na iyon si Park Kang ay nasa tuktok ng kanyang karera at sobrang yaman hanggang sa puntong nabibili na ng kanyang ina ang anumang bagay saan man niya gusto sa mundo. Nakamit niya ang parehong kayamanan at ang kanyang karera, kaya ipinagmamalaki niya ang kanyang kapalaran. Nakatira si Kang sa isang mahal at marangyang apartment. Kahit saan siya magpunta, lagi niyang kasama ang manager niya na si Jo Yoon. Ito ay dati ring artista, pero dahil hindi siya nakakuha ng magandang role ay napagpasyahan niyang huminto sa pag-arte at saka naging manager ni Kang. Siya ang nag-aasikaso ng mga gawain at schedule ni Kang. Isang gabi, dumalo si Kang sa isang event para sa mga filmmaker kung saan siya ay ginawaran bilang pinakamahusay na aktor na lalaki. Sa entablado, nagbigay ng talumpati si Kang. Sa kanyang talumpati sinabi niyang hindi niya inaasahan na makakarating siya sa puntong ito mula nang sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang aktor lalo na't nagsimula siyang walang-wala at nanggaling sa isang malayong lugar. Sa ibang lugar, isang babae na nagngangalang Soo Hyun ang nanonood kay Kang na tumatanggap ng parangal sa TV. Si Hyun ay ex ni Kang noong siya ay mahirap pa, kababalik lang niya mula sa New York para buksan ang kanyang art exhibition sa Seoul. Nang gabing iyon, sa bisperas ng Pasko, uuwi na sana si Jo Yoon para magdiwang kasama ang kanyang pamilya, ngunit hiniling ni Kang na si Jo Yoon ay manatili at samahan siya sa isang bar, ang parehong bar kung saan madalas siyang umiinom bago naging sikat na aktor. Doon sila nagkwentuhan habang iniisip ang kanilang nakaraan. Sina Jo Yoon at Kang ay aktwal na nag-audition para sa isang role noong araw hanggang sa nakapasok sila sa huling round. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging kakampi ni Kang ang Fortune Goddess dahil nanalo siya sa audition at naging sikat na artista, habang si Jo Yoon ay tumigil sa pag-arte at pagkatapos ay naging manager niya. Naalala ni Jo Yoon na kung hindi lang pumasa sa audition si Kang, baka nagkaroon siya ng pamilya, kasama si Hyun at namuhay ng masaya. Nang marinig yun ni Kang, naalala niya bigla kung paano siya nakipaghiwalay kay Hyun sa bar na ito 10 taon na ang nakalilipas. Naghiwalay sila dahil inuna ni Kang ang kanyang karera sa pag-arte, habang si Hyun naman ay pumunta sa New York upang palawigin ang kanyang kaalaman sa sining. Pag-alis nila sa bar, gusto pa rin ni Kang na samahan siya ni Jo Yoon na uminom sa ibang bar, pero dahil bisperas ng Pasko, gusto ni Jo Yoon na makasama ang kanyang pamilya sa bahay, kaya sinabihan niya si Kang na sumakay na lang ng taxi at umuwing mag-isa. Ang lasing na si Kang ay nakipag-usap sa driver. Ang driver na ito ay swerte dahil naging pasahero niya ang isang sikat na artista sa bisperas ng Pasko. Inakala ng driver na maganda ang pamumuhay ni Kang at marahil ay masaya siya dahil nasa kanya na lahat ng pwedeng hilingin ng isang tao, ngunit sumagot si Kang na hindi nito alam ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay sumagot ang driver na ang pagiging mayaman at pagiging sikat ay hindi isang garantiya para sa kaligayahan at pagiging kontento sa mundong ito. Sa isang iglap ay tinanong niya kung ano ang gagawin ni Kang kung bibigyan siya ng pagkakataong baguhin ang nakaraan. Alam ng driver na naisip ni Kang na baguhin ang nakaraan nang makipaghiwalay siya kay Hyun at sinabing makakatulong siya na gawing totoo ang kaisipang iyon. Kinaumagahan, nagising si Kang sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Siya ay lubos na nagulat nang makita niya ang kanyang sarili sa isang lugar na hindi pamilyar at makita ang dalawang bata sa harap niya na tinatawag siyang ama. Lalo siyang nabigla nang makita ang isang taong pamilyar sa kanya, ang matagal nang nawalang pag-ibig sa kanyang buhay na si Hyun ay kanyang asawa. Ipinaliwanag nito kay Kang na siya ay nasa kanyang sariling bahay at ang dalawang bata ay kanyang mga anak. Naisip din ni Hyun na hindi pa maliwanag ang pag-iisip ni Kang dahil sa sobrang pag-inom kagabi. Hindi pa rin maproseso ni Kang ang nangyari sa kanya ng umagang yon. Sinubukan niyang tawagan si Jo Yoon ngunit hindi ito matawagan kaya nagpasya siyang bumalik sa kanyang apartment. Casual siyang pumasok sa loob at naguluhan ang mga gwardya dahil hindi siya kinikilalang isa sa mga residente. Umakyat si Kang sa itaas na palapag at sinubukang buksan ang lock ng pinto, ngunit siya ay nabigo, hindi niya ito nabuksan. Nagulat siya nang may nagbukas ng pinto ng apartment niya, akala niya ay may nakapasok na magnanakaw. Pagkatapos ay pumasok siya dito at gumawa ng kaguluhan kaya kinailangan siyang hulihin ng mga gwardya. Naging magulo ang kapaligiran dahil inakala ng may-ari ng apartment na si Kang ang kabit ng kanyang asawa. Sinubukan ni Kang na ipaliwanag na isa siyang sikat na artista kahit walang nakakakilala sa kanya. Di nagtagal, napunta si Kang sa istasyon ng pulis habang siya ay galit at naguguluhan. Ipinaliwanag ng pulisya na hindi sa kanya ang apartment tulad ng nakasulat sa database.
Nagulat na lang si Kang noong malaman niya na ang lahat ng mayroon siya ay nawala sa loob lamang ng isang gabi. Lalong nahiya si Kang nang dumating si Hyun para sunduin siya. Sinabi nito na siya ang asawa ni Kang, ngunit sinabi ni Kang na hindi niya ito asawa. Ikinagalit naman ni Hyun ang sinabi niya at inisip na baka nakikipaghiwalay na ito. Pinakalma siya ng pulis at sinabing medyo naguguluhan si Kang dahil sinabi rin ito na siya ay isang artista. Pagkatapos ng nangyari sa istasyon ng mga pulis, umuwi na silang dalawa. Iniisip pa rin ni Kang kung totoo ba na pinakasalan niya si Hyun. Sinampal ulit ni Hyun ang kanyang asawa dahil sa sobrang inis sa paulit-ulit na pagtatanong nito tungkol sa kanilang relasyon. Habang pauwi, nakakita ulit ng taxi si Kang dahilan upang maalala niya ulit ang pangyayari noong gabing yon. Pagkatapos uminom kasama si Jo-yoon, sumakay siya ng taxi at kinausap ang driver, at pagkatapos noon, doon na siya napadpad. Pagdating nila sa bahay, pinagalitan na naman siya ni Hyun dahil sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na wala namang kwenta. Noong oras ring iyon, sinabi ni Hyun na pupunta siya sa kanyang mga kaibigan pagkatapos ng kanyang art class, kaya sinabihan niya si Kang na alagaan ang mga bata. Hindi naman pumayag si Kang at sinabihan si Hyun na kumuha na lang ng babysitter. Pagtapos marinig iyon, naisip ni Hyun na lasing pa si Kang. Bukod pa rito, hindi pa nababayaran ang rente sa bahay, kaya sinabihan ni Hyun si Kang na huminto sa pag-inom at tulungan siyang magbayad ng mga bayarin. Gayunpaman, gusto pa ni Kang makahanap ng mga sagot tungkol sa taxi driver, kaya isinama ni Kang ang mga bata para alamin ang kasagutan. Pumunta siya sa kumpanya ng taxi para magtanong tungkol sa kanyang sinakyan noong bisperas ng Pasko, ngunit sinabi sa kanya ng mga tauhan na walang ganon na taxi doon. Upang makakuha pa ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong buhay, nagtanong si Kang ng ilang bagay sa kanyang kambal na anak. Sinabi ni Rohi na isang artista si Kang pero hindi siya sikat. Pagkatapos ay ipinakita ni Rohan na si Kang ay nasa isang palabas sa TV, nagulat siya nang makita ang kanyang sarili na gumaganap sa isang maikling role. Kinagabihan, tinanong ni Hyun si Kang kung ano bang nangyari noong umagang pumunta siya sa apartment. Ipinaliwanag ni Kang na galing talaga siya sa ibang mundo at ang buhay na mayroon siya kasama si Hyun ay hindi niya naman gusto, at ibinigay lang ito ng driver ng taxi sa kanya. Naisip ni Hyun na wala namang kabuluhan ang sinabi ni Kang. Noong matutulog na sila, hindi naging komportable si Kang dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Hyun sa dati niyang buhay. Matapos ang mahabang panahon na natutulog siyang mag-isa, ngayon ay kasama niya nang matulog ang taong minahal niya noon. Ang pamilyang hindi niya akalaing magkakaroon siya, sa wakas ay meron na siya ngayon. Kinailangan niyang matulog kasama sila, kumain na kasama sila, makitungo sa kanyang kambal na anak, at maging ama at asawa sa bahay. Wala pa ring maramdamang emosyonal na koneksyon si Kang sa kambal. Para sa kanya, ang bago niyang buhay ay nakakainip. Isang gabi, ipinaalala ni Hyun kay Kang na mayroon siyang schedule ng shooting sa Mystic TV para sa isang pelikula. Ang Mystic TV ay isang TV channel na may mababang rating at hindi magagandang pelikula. Kahit na naging maganda ang pagganap niya, para sa kanya ay basura pa rin ang channel na yon. Noong panahong iyon, tinawagan siya ng kaibigan niyang si Woohee upang magpatulong sa pag-promote ng kanyang pagganap sa teatro. Nalaman ni Kang na bukod sa pagiging aktor sa TV ay kumikita rin siya sa buhay na ito sa pamamagitan ng mga palabas sa teatro. Nang magkita na sila, tinanong ni Kang si Woohee kung bakit hindi niya matawagan si Jo-yoon. Sinabi ni Woohee na kasalukuyang nagpo-promote si Jo-yoon ng kanyang bagong pelikula. Matapos niyang makumpirma na si Jo-yoon na manager niya sa realidad ay isang sikat na artista sa buhay na ito, doon niya napagtanto na nagkapalit sila ng karera ng kanyang dating manager. Isang araw, sinubukan ni Kang na pumunta sa opisina ng ahensya kung saan nagtatrabaho si Jo-yoon. Umakyat siya sa itaas at sa wakas ay nakita niya doon si Jo-yoon, pagkatapos ay niyaya siya nito na kumain. Sa naging usapan nila, nalaman ni Kang ang impormasyon na naging artista si Jo-yoon sa buhay na ito dahil umatras siya sa huling audition para habulin si Hyun sa airport. Pagkatapos kumain ng tanghalian kasama si Jo-yoon, pinuntahan ni Kang si Hyun sa art gallery nito. Mula sa mga sinabi ni Jo-yoon, nalaman ni Kang na sinadya niyang palampasin ang pagkakataon na mag-audition para habulin si Hyun. Iba sa katotohanan sa kabilang mundo kung saan nagpasya siyang makipaghiwalay kay Hyun upang ipagpatuloy ang kanyang karera. Simula noon, nagbago ang pakikitungo niya kay Hyun. Tinanong ni Kang kung ano sa tingin niya ang nangyari kung tinuloy ni Hyun ang pagpunta sa New York 10 taon na ang nakakalipas. Ngunit sinabi ni Hyun na mas gusto niya ang kanyang kasalukuyang buhay kasama siya at ang kanilang kambal.
Isang gabi, nangyari na ang pagganap ni Woohee at Kang sa teatro. Si Jo-yoon, na nanood ng gabing iyon, ay nakatulog dahil inaantok siya habang pinapanood ang palabas. Pagkatapos noon, lahat sila ay nilibre ng hapunan ni Jo-yoon at tila interesado ito kay Woohee na sa kabilang buhay ay talagang gusto nila ang isa't isa. Iniwan pa ni Jo-yoon ang kanyang credit card para magamit nila pambayad ng kanilang kinain. Sa bahay ni Kang, nagpa-party siya kasama si Hyun at ang mga kaibigan nito, dala ang mga pagkain na galing sa restaurant. Kahit na si Kang ay isang artista na hindi kilala, siya ay sikat sa mga kababaihan. Kinabukasan, bumisita ang kanyang ina na medyo iba sa kanyang ina sa realidad. Naging aburido ang kanyang ina, lalo na nang malaman nitong umalis na siya sa kanyang kasalukuyang trabaho. Pagkatapos bisitahin si Kang at ang kanyang mga apo, hinatid siya ni Kang sa terminal para umuwi. Ipinagdasal nito na ang kanyang anak ay makakuha ng magandang role tulad ni Jo-yoon upang mabigyan siya ng pera. Inutusan niyang i-treat ni Kang ang kanyang pamilya at bumili ng mga bulaklak para sa puntod ng kanyang ama. Ang hiling niya ay agad na tinupad ni Kang, ngunit gaya ng dati, ayaw niyang pumunta sa puntod ng kanyang ama dahil meron siyang hindi mabuting alaala tungkol dito. Isang araw ay nag-audition si Kang, naging desente naman ang kanyang pag-arte. Ngunit dahil alam ng nagpapa-audition na si Kang ay matalik na kaibigan ni Jo-yoon at madalas silang magkasama, sinabihan nila si Kang na kumbinsihin si Jo-yoon na siya na lang ang gumanap para sa nasabing pelikula. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Jo-yoon at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Nagulat si Jo-yoon sa narinig, dahil sinadya niyang hindi mag-audition dahil gusto niyang makuha ni Kang ang role para kumita siya ng pera para sa kanyang pamilya. Naiintindihan ni Jo-yoon na hindi maaring ubusin ni Kang ang kanyang oras sa mga audition, at dahil kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan na magtatrabaho para sa kanya, nagpasya siyang alukin si Kang na maging manager niya. Ngunit tinanggihan ito ni Kang dahil pakiramdam niya ay ganap nang nagbago ang kanyang buhay at dismayado siya sa kung anong meron siya. Kinabukasan ay nahirapan si Kang na tawagan si Hyun, nakakita rin siya ng anunsyo na hindi na ito tatanggap ng mga klase sa gallery niya. Nang hapong iyon, nagtatanong si Rohee tungkol sa mga pirma na karaniwang ibinibigay ng mga aktor sa mga tagahanga. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Kang kung paano pumirma. Nang makita niya ito, ipinagdasal ni Rohee na sana balang araw ay makapirma din ang kanyang ama para sa ibang tao tulad din ng mga sikat na artista. Nang oras ding iyon, biglang naaksidente si Roha habang naglalaro ng mag-isa, agad nila itong isinugod sa ospital. Maya-maya dumating din si Hyun. Nalaman ni Kang na nagtrabaho pala ito sa isang convenience store. Nasaktan si Kang dahil hindi ito sinabi ni Hyun sa kanya at ginawa siyang kaawa-awa bilang padre de pamilya. Tinignan ni Kang ang kanyang ATM at nalaman niyang wala siyang pera. Dismayado siya sa sarili sa buhay na iyon dahil wala siyang nagawa sa nakalipas na 10 taon. Dahil alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan siyang tanggapin ang alok ni Jo-yoon na magtrabaho bilang kanyang manager. Sa kanyang karanasan noong manager niya si Jo-yoon, sinimulan niya ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng paghahanda ng mga agenda, pagsisilbi kay Jo-yoon sa shooting area, pati na rin ang pagprotekta sa kanya mula sa mga paparazzi. Hindi rin nagdalawang isip si Kang na magbigay ng payo kay Jo-yoon tungkol sa sweldo para sa kanyang mga pelikula o patalastas. Ginagamit ni Kang ang kanyang 10 taong karanasan para mas kumita pa si Jo-yoon. Minsan, tinutulungan din ni Kang si Jo-yoon na basahin ang script na umaabot sa puntong nadadala siya sa emosyon dahil matagal na siyang hindi nagbabasa nito. Sa kabilang buhay niya ay tinatamad siyang kabisaduhin ito. Masyadong natatagalan si Jo-yoon sa pag-aaral sa script, kaya hindi na nakakayanan ng mga extra ang paghihintay sa kanya, ang mga ito ay nagbibitiw sa trabaho. Sa huli, nagpa siya ang direktor na ibigay kay Kang ang role dahil alam niyang artista rin si Kang at gusto din niyang gawin ito. Maganda ang naging resulta ng ginawa ni Kang, kahit ang kanyang pagsakay sa kabayo ay umani pa ng papuri mula sa direktor. Ibang-iba sa buhay niya noon dahil sa pagkakataong ito, ginawa ni Kang ang lahat ng kanyang makakaya bilang profesional na aktor, maging ang kanyang pamilya sa bahay ay namangha sa kanyang pagganap. Nagsisimula na ring ma-enjoy ni Kang ang kanyang buhay bilang padre de pamilya at mas mahal niya na ang kanyang pamilya kaysa dati. Para sa kanya, ang kanyang buhay ay mas maganda kumpara dati, komportable siyang nakakakain at nakakapagbayad ng bills sa takdang panahon dahil maayos na ang kanyang kinikita, pero tila ito ang nagpabago sa kanya at nakakuha ng atensyon ni Hyun, lalo na nang dinala niya sila sa apartment na pinahiram ni Jo-yoon para doon sila tumira ng kanyang pamilya. Hindi sumang-ayon sa plano si Hyun, naisip niya na ang pera ay lubos na binago si Kang.
Gustong kalimutan ni Kang at lisanin ang kanilang maliit na bahay kung saan nagsimula ang lahat, ngunit ayaw ni Hyun na mawala iyon sa paglipat nila sa apartment na ito. Sa kabilang banda, nais lang ni Kang na ibigay ang pinakamagandang buhay para sa kanyang asawa at mga anak. Para kay Hyun, ang pinakamahalagang bagay ay kung ano ang mayroon sila sa kanilang tirahan. Dahil doon, nagsimula silang magtalo. Kinagabihan, si Kang ay hindi makatulog at pumunta sa silid ng kanyang mga anak. Napagtanto niya na sa kanyang kasalukuyang buhay, ang kayamanan ay hindi mahalaga. Natutunan agad niya ang kanyang mga pagkakamali sa kabilang buhay, na kahit ibang-iba ang buhay niya noon sa ngayon, mas masaya naman siya ngayon. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan, nagawang magpatuloy ni Kang at kinalimutan ang kanyang dating buhay. Nagawa pa niyang tapusin ng mahusay ang role sa drama na ginampanan nila ni Jo Yeon. Marami ring naging fans si Kang at kahit na ang direktor ay pinuri ang kanyang magandang pagganap. Sinabi rin ng direktor na dapat palitan ng pwesto ni Jo Yeon si Kang, dahil mas bagay si Jo Yeon na maging manager kaysa kay Kang. Nakakuha din si Kang ng isang espesyal na panayam na nag-promote sa kanyang pangalan mula sa pagiging isang extra na aktor hanggang sa isang manager, at mula sa isang manager hanggang sa isang profesional na aktor. Ngunit kahit na ganoon, nagtrabaho pa rin si Kang bilang isang manager para kay Jo Yeon. Nang makatanggap si Jo Yeon ng parangal bilang isang pinakamagaling na aktor, nakakagulat na nagpasalamat siya kay Kang sa pagsuporta nito sa kanya, dahil alam niyang kung hindi dahil kay Kang ay hindi niya yon makakamit. Sinabi rin ni Jo Yeon na mas mahusay na artista si Kang kaysa sa kanya. Upang ipagdiwang ang parangal, inaya ni Jo Yeon si Kang na uminom sa bar. Sinabi niya kay Kang na may bakanteng role para sa susunod na drama, ngunit ang shooting ay gagawin sa ibang bansa sa loob ng 3 buwan. Tinanggihan ni Kang ang alok dahil ayaw niyang iwan ng ganoon katagal ang kanyang pamilya, mas pipiliin niyang maghanap na lang ng ibang trabaho. Sa sandaling iyon, sa wakas ay sinabi ni Jo Yeon na na-in-love na siya kay Woo Hee, ang babaeng parang tomboy, at naiinggit siya na makitang namumuhay si Kang kasama ang kanyang pamilya. Kusang loob pa ngang ipagpapalit ni Jo Yeon ang kanyang buhay upang maranasan ang pamumuhay na meron si Kang. Nang matapos sila, sinundo ni Woo Hee si Jo Yeon habang si Kang ay piniling umuwi sakay ng taxi. Bisperas ng Pasko ang gabing iyon, 1 taon ang nakalipas mula nang magbago ang buhay ni Kang. Pagpasok niya sa taxi, pinaalalahanan siya ng driver na kaunting oras na lang at babalik na siya sa totoo niyang buhay. Ang mga salitang iyon ay biglang nagpaalala sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ayaw nang bumalik ni Kang at gustong manatili sa buhay niya ngayon. Nakalulungkot man ay hindi niya pwedeng gawin iyon, kailangan niyang bumalik sa kanyang realidad pagdating ng panahon. Nagalit si Kang dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan ng driver ang kanyang buhay nang biglang huminto ang sasakyan. Sa mismong sandaling iyon, nalaman ni Kang na ang driver ay ang kanyang namatay na ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na nagsisisi itong hindi man lang siya nakasama ng matagal dahil masyado itong nakatutok sa trabaho. Naging emosyonal ang sandaling iyon dahil hindi kailanman nakausap ni Kang ang kanyang ama, hanggang sa araw na mamatay ito. Pagkatapos ay umuwi si Kang at agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Kinagabihan ay pinatulog niya ang mga ito habang nakatitig sa kanilang mga inosenteng mukha dahil alam niyang kinaumagahan ay hindi niya na makikitang muli ang mga ito. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ni Hyun ang kanyang larawan kasama ang kanyang ama noong siya ay bata pa. Ang kanilang relasyon ay hindi ganoon ka-espesyal, ngunit ang insidente sa taxi ay nagpabago sa pananaw ni Kang kung gaano kahalaga ang oras kasama ang pamilya. Tinapos niya ang kanyang huling araw sa pamamagitan ng pagtulog katabi ang kanyang asawa habang sinusubukang pakawalan ang matamis na sandaling iyon na ngayon niya lang napagtanto. Kinabukasan, nagising si Kang sa kanyang marangyang apartment at nakaramdam ng lungkot matapos kuhanin sa kanya ang magandang buhay na meron siya, kasabay nito ang pagsulpot ni Jo Yeon. Pagkatapos ay nagtanong si Kang tungkol kay Hyun na nagdaraos ng isang exhibition sa lungsod. Kinumpirma ni Jo Yeon at nagbigay ng impormasyon na ngayon ang huling araw ng exhibition na ikinagulat naman ni Kang. Akala niya noong una ay 1 taon na ang lumipas pero sa totoong buhay pala ay 1 araw lang ang lumipas. Bago umalis, sinabihan niya si Jo Yeon na mag-apply para sa isa pang audition at magbabayad siya para dito. Umalis si Kang upang hanapin ang lugar ng exhibition. Pagdating niya doon, nataranta siya dahil tapos na ang kaganapan at iniimpake na ng mga tauhan ang mga painting doon. Pero nagulat si Kang nang may nakita siyang painting na pamilyar sa kanya. Isang painting na may larawan ng bahay na tinitirhan niya sa kanyang panaginip. Biglang sumulpot si Hyun, nagtatanong kung bakit siya naroon.
Walang pag-aalinlangan, tinanong ni Kang kung paano nagawa ni Hyun ang painting na yon. Dinala ni Kang si Hyun sa isang lugar kung saan makikita ang parehong bahay sa painting ni Hyun. Kalaunan ay napagtanto ni Kang na kahit na ito ay isang panaginip, ito ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Lumipas ang 2 taon at sa wakas ay pinakasalan ni Kang si Hyun. Nagkaroon din sila ng kambal na anak na pinangalanan nilang Rohi at Roha, ngunit iba na sa napanaginipan niya dahil sa pagkakataong ito, sa simula pa lang ay makakasama na niya ang kanyang pamilya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!